Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko at para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan na rin lang kayo, panoorin buo ang video para buo rin ang kaalaman at ideyang makukuha nyo. At syempre, salamat sa mga hindi nag-skip ng ads. Malaking tulong yon sa channel ko. Salamat sa inyong lahat. Medyo may maririnig lang tayong mga cheering-cheering dyan, o may mga nag-cheer dyan sa paligid kasi nga malapit kami sa gymnasium at may basketball league ngayon. Every Friday merong laro dyan ng basketball, so maingay, no? Sana hindi makuha. At ngayong umaga, pag-uusapan natin ang difference ng cost of production per piece of egg sa iba't ibang egg production percentage kagaya ng 90%, 80% at 70% egg production. Na ang presyo ng feeds na gagamitin natin ay kagaya ng feeds ng taga-apari na nag-comment, no? Yung 1,785 pesos per bag of 50 kilos na feeds. At syempre, yung 90% na-compute na natin nung nakaraan. Nakuha natin na yung cost per egg ay 4 pesos and 36 centavos. At ngayon, gagamitin pa rin natin same population, the same na feeds, presyo, no? The same pa rin na kinakain nila. So, 80%, kung 250 heads na population, meron ka na lang napoproduce na 200 eggs a day. So, 200 na lang. Ngayon, compared dun sa 90% na 225 pieces of eggs. So, ibig sabihin, bumaba ng 25 pieces of eggs agad kung 80% ang production mo, di ba? Tapos, ang kinakain pa rin naman nila ay pareho na 27.5 kilos a day. Kasi, 110 grams pa rin ang kakainin nila, di ba? Per head per day. Ibig sabihin, ang feed cost mo daily ay 981.75. 981 pesos and 75 centavos pa rin dahil pareho pa rin ng presyo, yung 35 pesos and 70 centavos per kilo. Kaya kung kukumputin mo yung cost of production ng 80% na egg production, no? Yung cost of production per piece of egg niya ay 4 pesos and 90 centavos. Compared doon sa 4 pesos and 36 centavos na cost per egg doon sa 90% na egg production. So makikita nyo dito na habang pababa yung egg production, habang pababa ng pababa, tataas din ng tataas yung cost per egg mo kung ang presyo ng feeds ay pareho pa rin. So nagva-vary yan, no? Nagpabago-bago yan kung depende dun sa presyo ng feeds at saka doon sa egg production, no? Kaya makikita mo na malaki na ang agwat kasi 25 pieces na itlog na kaagad yung nawala doon sa 80%, diba? 200 na lang. Mas mababa pa yung number of eggs na mapoproduce kung sa 70% egg production. Kasi 175 pieces of eggs na lang. Diba? 250 heads na population ng layer mo times 70% is 175 pieces of eggs na lang. Ngayon, pareho pa rin ang kakainin nila, diba? 27.5 kilos a day kasi nga 110 grams per head per day pa rin. At the same pa rin yung feed cost mo daily, yung 981 pesos and 75 centavos dahil 35 pesos and 70 centavos pa rin per kilo. So, kung kukunin mo yung cost per egg mo dun sa 70%, mataas, no? Mahal. Kasi magiging 5 pesos and 61 centavos na yung cost per egg mo. At para dun sa mga bago na nandito, no, hindi na ako nag-compute kasi kung paano makukuha. So, meron akong video doon na hanapin nyo na lang yung kung paano mag-compute ng cost of production. Meron akong long hand at saka short hand na pag-compute. Itong ginagawa ko ngayon ay maikli na pag-compute, no? Mabilis ang pag-compute. So, yun. Kaya nakikita nyo, di ba, ang difference ng cost of production per egg doon sa 90% na egg production
80% at saka 70. Kita nyo? 4 pesos and 36 centavos doon sa 90%. Ang cost mo doon sa 80% ay 4 pesos and 90 centavos. Ang cost mo doon sa 70% ay 5 pesos and 61 centavos. So, di ba? 4.36, 4.9 at saka 5.61. Doon makikita na pagka magbebenta ka na, mas liliit yung kikitain mo. Kasi nga, 'di ba? Hindi naman pwede na taasan mo yung presyo mo kaysa doon sa presyo ng market dahil lang mataas ang cost of production mo. 'Di ba? Kailangan ikaw nakasabay ka doon sa presyo ng market kahit na mataas ang cost of production mo. Kaya, ang pinakamaiging gawin dyan, no, ay panatilihin ang magandang management, sundin ang mga rules dyan sa pagpapakain, sa pag-aalaga, sa pag-ilaw, mga ganyan, no. At panatilihin malinis, no, na yung water feeder as usual, yung tinuturo ko doon sa mga ibang video ko, para manatiling mataas ang egg production. At kung meron ng mga hindi productive, ibig sabihin may mga non-productive na kasi ang minsan no, ang mababang egg production ay dahil sa poor management, di ba? Na kahit mga bata pa sila, mababa na ang production nila kasi nga hindi maganda ang management mo. Pero kung halimbawa no, meron ka talagang old na sila, meron ka na talagang kailangan ikal sa kanila, or may mga nagkasakit at hindi na ma-reverse, no, ay kailangan ikal mo para tumaas yung egg production mo, para mabawasan yung cost mo. Ganun lang yon, no. At sana may nakuha na naman kayong idea dito, may natutunan na naman kayo. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa mga nag-share. Huwag kalimutang i-share ang video at saka ang channel ko. Salamat sa inyong lahat. At least may nag-share pa naman, nakikita ko. Thank you. At sana pagpalain tayong lahat.